Posibleng palawakin pa ng FIVOX ang 6 na kilometrong permanent danger zone ng Bulkang Mayon. Yan ang sentro ng balita ni Connie Kalipay ng Philippine News Agency. Naglabas ng mahigit 22 milyong metrong kubiko ng material na bulkan mula nang magsimula ang effusive eruption ng Bulkan Mayon ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS. Sinabi ni PHIVOLCS Director Dr. Tercito Bacolcol na ang volume na ito ay katumbas ng 1.8 milyong 10-wheeler truckloads at binubuo ng rockfalls, pyroclastic density currents o ozone at lava flow sa loob ng tinatayang 37 magkakasunod na araw. 22 million cubic meters, that's equivalent to 1.8 million 10-wheeler trucks. Nabanggit niya na ang 6-kilometer na permanenteng danger zone ay nananatiling bawal pasukin dahil na rin sa mga lava flow at PDC na umabot na sa higit 3 kilometer mula sa bunganga. Nakataas sa Alert Level 3 ang Mayon Volcano at mananatili ito dahil ang mga parametro ay nananatiling sa Alert Level 3. Sa isinagawa naman na information briefing sa Kamalig Albay, naglalayon itong ihatid ang mga impormasyon para tulungan ang media at mga opisyal na mas maiparating ang mga panganib na maaaring dala ng bulkan. Samantala, inanunsyo rin ng PHIVOLCS ang pagbaba ng status ng bulusan mula Alert Level 1 patungong Alert Level 0. Ang Bulusan Volcano ay bumalik sa relatibong katahimikan kasunod ng pangkalahatang pagbaba sa mga parametro. Ang mga volcanic earthquake na naitala ng Bulusan Volcano Network ay bumagsak sa baseline level 0 hanggang 5 bawat araw mula noong unang linggo ng Disyembre 2025. Karamihan sa mga sinusubaybayang bukal sa paligid ng edipisyo ay nagpakita ng pagbaba ng diffuse volcanic carbon dioxide na konsentrasyon mula noong November 2025. Gayunpaman, pinaalalahanan ang local government units at ang publiko na huwag pumasok sa 4-kilometer permanent danger zone radius malapit sa mga lagusan sa timog-timog silangan ng mga dalisdis upang maiwasan ang mga panganib tulad ng mga pagsabog ng singaw, pagbagsak ng bato at pagguho ng lupa. Mula rito sa Albay para sa Integrated State Media, Connie Kalipay ng Philippine News Agency.